muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa malayo, nasa ibayong dagat, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan at sa ating lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay sa kung anuman ang mga pinagdarasal at minimithin ninyo sa buhay. Sa inyong lahat po, welcome muli dito sa YouTube channel natin. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell. Dahil sa pag-click ng notification bell na yan, lagi kayong mauuna, ino-notify kayo ni YouTube mismo kung live tayo at kung mayroong bagong content dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan to follow our Franz Byron Facebook page. At dyan po sa Facebook page na yan, if magdo-donate kayo, always send a screenshot through the messenger of our Franz Byron Facebook page. Doon nyo po isend, okay? Tapos, malay ninyo, sa darating na Kapaskuhan ay may aginaldo ako ng mga pampaswerte or mga ritual na magiging libre for those donors. Ngayong vlog natin, pag-uusapan natin sa paghahanda natin dahil sa pagpapalit muli ng kalendaryo ay may mga malakihang pagbabago, malakihang events, mga pangyayari ang paparating pa lamang po. Ito ay ang Ghost Month. Kaya naman, una sa topic natin, there will be like 5 to 7 vlogs patungkol sa Ghost Month. Okay? Uunahin natin ang totoo sa likod ng Hungry Ghost Month. Paano nga ba ito nagsimula? Ano ba ang kasaysayan ng Hungry Ghost Month? Para naman, kung may mga activities tayo, may mga ritual tayo, o may mga paniniwala kayo at you are practicing something about Hungry Ghost Month, hindi kayo blinded kung ano ba talaga ang Hungry Ghost Month. Bakit nga ba kami nag-aali ng pagkain sa labas? Bakit nga ba kami nagsisindi ng mga insinsong kandila sa labas? Para saan to? Bakit namin nililigpit yung mga sinampay sa labas, di ba? And so many other things. Bakit pinagagalitan ko yung mga bata at pinagsasabihan ko na wag silang maglalaro na sa labas kasi Ghost Month? So you would know. Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin patungkol dyan. Ang simula, ang history ng Hungry Ghost. At bukas, pag-uusapan natin po bukas, or in our next vlog, pag-uusapan natin ang mga pwede at hindi pwede na gawin sa panahon ng Hungry Ghost Month. Isang buwan kasi yan eh. Isang buwan yan. Para alam ninyo ano yung mga dapat ninyong iwasan. Ang buwan ng tinatawag natin na Hungry Ghost, sa kasaysayan, syempre, it is one of those na mga sineselebrate significantly in Asia. Inaalala yung mga namatay. Okay? Sa mga taong tulad ko, tulad namin, who celebrate, it's time when hungry and sometimes angry or galit na mga kaluluwa ang bumabalik dito sa daigdig natin. Bawat taon po, may isang buwan na parang bumababa ang temperatura ng ating paligid. Hindi sa init o di naman kaya sa lamig ng panahon, kundi sa espiritual na hangin na dala nito. Ito ang tinatawag natin na Hungry Ghost Month. Ang panahon kung saan naniniwala ang milyong-milyong tao sa buong Asya na muling nagbubukas ang pintuan sa pagitan ng mundo natin ng mga buhay at sa mundo ng mga namatay o yung kabilang buhay. Aalamin natin kung saan nagsimula ang paniniwalang ito at bakit ito patuloy na iginagalang hanggang ngayon at bakit we are still celebrating, we are still remembering this one. Muli, karamihan sa inyo, mas kilala na ang Hungry Ghost ay nagbubukas ang lagusan o ang pintuan ng kabilang mundo. At pinatatawid dito sa ating mundo, sa mundo ng mga buhay, ang mga kaluluwa. Sa tuwing dumarating po ang ikapitong buwan sa lunar calendar ng Chinese calendar, kakaiba ang nararamdaman ng mga maraming pamilya dito man sa Philippines, Singapore, Hong Kong, mainland China, Taiwan, okay? Even Vietnam and other Asian countries. May bahagyang pagbabago kasi
sa ere. Mas maingat ang pananalita natin sa panahon ng Hungry Ghost. Mas may respeto tayo sa bawat galaw. At mas madalas, may mga nag-aalay ng mga insinso sa harapan ng tindahan, sa labas ng ating mga tahanan. Ito ang Hungry Ghost Month. Isang buong buwan na puno ng paggalang sa mga yumao at pag-alala sa mga buhay na hindi natatapos ang ugnayan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Mundo ng mga buhay at mundo ng mga yumao. Bagamat sa unang tingin ay parang isang lumang kwentong katatakutan lang ito. Kapag sinuri natin ng mas mabuti, makikita natin na ang Hungry Ghost po ay isang mayamang pinagsamang aral mula sa dalawang matatandang tradisyon. Ito yung Buddhism and Taoism or Buddhismo and Taoismo. Dalawang landas, dalawang kwento, ngunit iisa ang mensahe. Ang pag-alala at pag-aalaga sa mga kaluluwang naiwan, gaano man kalayo ang pagkakahiwalay natin sa kanila. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinagmulan ng Hungry Ghost Festival sa Buddhismo at ang kwento nito sa likod ni Mulyan. Ang isa sa pinakilalang kwento po ukol sa Hungry Ghost Month ay tungkol kay Mulyan, na kilala rin bilang Maudgalyana, isa sa mga pinakamalapit at pinakakilalang disipulo ni Buddha. Ayon po sa kwento, ayon sa alamat, si Mulyan ay nagtamo ng malalim na spiritual na kapangyarihan sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang pagpapractice ng Buddhism, naging malalim ang kanyang spiritual strength. Kaya naman, nagawa niyang tumingin sa iba't ibang antas ng pagkakaroon mula sa mundong buhay hanggang sa langit, hanggang sa mismong impyerno. Sa kanyang spiritual na paghahanap, research and learning, nalantad sa kanya ang isang malungkot na katotohanan. Ang kanyang yumaong ina ay nahulog sa realm of Hungry Ghost, doon sa mundo ng mga gutom na kaluluwa. Isang antas ng pagkakaroon na kung saan ang kaluluwa ay pinagdurusa po ng walang hanggang gutom at uhaw dahil sa mga kasalanan nila habang nabubuhay pa sila. Nakita niya ang kanyang ina, payat na payat, nagdurusa. Hindi makakain ng anumang inaalok o inaalay dito sa ibabaw ng mundo, sapagkat ang pagkain ay agad na sinusunog ng naglalagablab na apoy sa paligid nito, nagiging abo. Kaya bago pa man ito makapasok o mahawakan ng kanyang ina o di naman kaya isubo sa kanyang bibig, nasusunog na ito. Dala ng matinding pagmamahal. Sino ba naman ang hindi maaawa, di ba? Nanay mo ang nakikita mo na nasa kabilang dimension, payat na payat, naghihirap, nagdurusa. Siyempre, parang ano yung puso mo niyan eh. Parang kinakrampled yung puso mo niyan eh. Parang dinidikdik yung damdamin mo, yung dibdib mo. Tulad din ni Mulyan, dala ng matinding pagmamahal, sinubukan niyang gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang tulungan ang kanyang ina. Nagpadala siya ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pag-aalay nito sa kanyang puntod. Ngunit, nabigo ang lahat. Lahat-lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Kahit ang kanyang dakilang kapangyarihan ay hindi sapat upang mabago ang kapalaran ng kanyang ina. Sa kanyang pagkalungkot, lumapit siya at humingi ng tulong kay Buddha. At dito, nagsimula ang tunay na aral ng ating kwento. Itinuro kasi ni Buddha kay Mulyan na ang solusyon ay hindi lamang sa personal na kapangyarihan, kundi sa sama-samang pagkilos
ng lubos na kabaitan. Inutusan siya mag-alay ng isang malaking piging or party or kainan. Hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa lahat ng mga espiritong nangangailangan. So, Mulyan offered not only for her mother, pero isinama rin niya ang iba pang mga kaluluwa kahit hindi niya kilala. On the 15th of that month, yung kailan ang mga monghe po ay nagtatapos ng kanilang annual retreat at ang kanilang kolektibong acquiring of the merits na pinakamalakas. Sa pamamagitan ng ritual na ito, sa wakas ay natulungan ni Mulyan ang kanyang ina at ang iba pang mga kaluluwa na makawala sa gutom at paghihirap. Mula sa kwentong ito, ipinanganak po yung Yulan Pen, ang ghost festival ayon po sa Buddhism. Isang pagdiriwang ng pagmamahal ng anak sa magulang at ang lakas ng sama-samang pagkilos ng puno ng kabutihan at pagmamahal. Ngayon naman, ano ang pinagmulan ng Hungry Ghost on the Taoismo, okay? Na aspeto. Kasabay po ng tradisyon ng Buddhism, umunlad din ng isang katulad na paniniwala sa Taoism. Ngunit may ibang pundasyon, may ibang pinaguhugutan rin because in Taoism, merong tatlong mahalagang opisyal na araw sa isang taon. Bawat isa may pinamamahalaan isang Diyos na tinatawag na the three official, Shangyon. Sa unang buwan, there is a Shangyon on the first month, Shangyon on ika-7 buwan, at ang Shangyon sa ika-10 buwan. Ang Shangyon na sumasabay sa Lantern Festival ay pinamamahalaan ng tao sa langit at nagdadala ito ng biyaya. Ang Shangyon ay ika-10 buwan ay pinamamahalaan ng leader ng tao ng tubig o pinuno ng tubig at humihingi ng pag-iwas sa kalamidad. At sa gitna ng dalawang ito, ang Zhongyon na pinamamahalaan naman ng hari ng lupa na nasa araw, pinatatawid ito at pinatatawad ang mga kasalanan ng mga kaluluwa sa impyerno. Ayon sa paniniwala po ng Taoismo, sa araw ng Zhongyon, bukas ang lagusan o ang pintuan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ang mundo ng mga sumakabilang buhay. Ang mga kaluluwang nagdurusa, ang mga kaluluwang naliligaw at ang mga walang pamilyang na may nag-aalay o nagdarasal sa kanila, silang lahat ay pinapayagang lumabas at maglibot dito sa lupa. Kaya naman, kailangan ng mga buhay na mag-alay ng pagkain, magsindi ng insenso at magsunog ng Josh paper o perang papel upang mapatawad at maging mapayapa ang mga kaluluwang ito habang pinoprotektahan natin ang sarili nating tahanan, ang negosyo natin at ang bawat isa sa atin. Paano ito naging malaking pagdiriwang? Although the original focus ng dalawang tradisyon na ito ay nakasentro on the 15th day ng Hungry Ghost Festival mismo, sa paglipas ng siglo, lumawak ang paniniwala upang saklawin ang buong ika-7 buwan. Ibig sabihin, it will be, instead of celebrating only on one day, nagdesisyon silang to celebrate it as a whole month. Ito ay dahil sa unang araw pa lang ng buwan, naniniwala ang mga tao na nagsisimula ng tumawid. Sa pagbubukas mismo ng lagusan, nagsisimula ng tumawid ang mga yumao papunta sa mundo ng mga buhay. At hindi ito magsasara hanggang sa huling araw ng buwan. Kaya ang buong buwan ay itinuturing na panahon ng pag-iingat. Dagdag na pag-iingat, dagdag na paggalang, at dagdag na spiritual na kamalayan.
Hindi lamang isang solong araw na pagdiriwang, but instead, it's for the whole month. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, how do we celebrate ang Hungry Ghost Month? Bagamat may sariling katutubong paniniwala tayong mga Pilipino, kahit nung hindi pa dumating ang mga Chinese na nakipag-trade sa atin, bagamat may sariling katutubong paniniwala ang mga Pilipino tungkol sa mga kaluluwa at mga engkanto, ang Hungry Ghost Month ay malalim na pinagyayaman ng bawat komunidad, lalong-lalo na the Filipino-Chinese community, partikular sa mga lugar in Binondo and Cebu, at iba pang mga lungsod na may mga malalaking populasyon na nandun yung mga Filipino-Chinese community. Sa mga lugar po na ito, hindi kalabisan ang makikita ng usok ng insenso sa harap ng kanilang mga tahanan o kanilang mga tindahan. Mga alay na pagkain sa gilid ng kalye at mga pamilyang nagsasagawa ng mga ritual sa kanilang mga altar sa loob ng kanilang mga tahanan. Kahit ang mga Pilipinong walang lahing Chinese ay unti-unting nakikilala at nagiging sensitibo sa paniniwalang ito. Lalo na dahil sa pagkakatulad nito sa katutubong paggalang natin sa mga kaluluwa at sa mga engkanto. May pagkakatulad din po ang ating sariling undas, parehong panahon ng pag-alala sa mga yumao. Magkaiba lang yung panahon o petsa. Kaya't hindi nakapagtataka na madaling tumagos, kopyahin, gawin ang paniniwalang ito sa puso ng maraming mga Pilipino tulad din po natin. Nandito na tayo sa mga dapat nating tandaan na petsa. Para sa taong 2026, August 13, from August 13, ang pinaka-peak day is on August 27. Ito yung pinakamaraming rituals ang ginagawa, maraming ghost money ang sinusunog, maraming pagkain ang inaalay sa labas. Pinaka-peak yan, August 27. While September 10 is the last day. Dito na sinasarado ang lagusan o ang pintuan ng kabilang buhay na access nila papunta sa mundo ng mga buhay. Hindi lahat po ng kaluluwa ay tinuturing na hungry ghost. Ayon sa paniniwala, ang mga kaluluwa ng mga taong yumao, namatay ng walang pamilya o kaanak, na naghahandog ng ritual o nag-aalay o nag-aalala sa kanila, nasasali din sila sa offering na ginagawa during Hungry Ghost. Mga namatay dahil sa aksidente, karahasan o marahas na paraan, hindi naman kaya yung mga nagpapakamatay, kasali sila sa mga tumatawid na mga hungry ghost. Namatay na hindi natapos na negosyo o may mga hinanakit sa buhay, nasasali sila sa mga kaluluwa na tatawid during the hungry ghost. At yung mga kaluluwang hindi nabigyan ng maayos na libing o isang paggalang during sa kamatayan nila. Itinuturing silang gutom, hungry, hindi lamang sa literal na kahulugan, kundi sa emosyonal at sa espiritual na kahulugan. Sila ang mga kaluluwang naghahanap, hindi nakapagpapahinga at kailangan ng habag ng mga buhay, kailangan ng awa, kailangan ng pagdarasal. Hindi ito ang panahon po para matakot, kundi ito ang panahon ng pagmamahal.